Good day mga gaw, isang mapagpalang araw naman po sa inyo lahat. Welcome lang po dito sa aking channel. Sa video na to agaw ay papakita ko po sa inyo kung gaano nakalaki yung 4 months old na mga manok ko dito agaw. Dalawang klase pong lahi ito agaw na pwede po nating makumpara. Ito po yung crossbreed ko na mga malalaking lahi na manok kumpara dito sa pure na native na manok. Ano ba yung pinagkaiba ng dalawa agaw at alin ba yung mas magandang alagaan? So ito po agaw ay base lang po sa aking nakahiligan at sa aking karanasan at opinion kung bakit ito yung napili kong paramihin at ibibreed. Yan. Yung mga binibreed ko dito ay mga malalaking lahi po. At yung mga tandang na ginagamit ko dito bilang broodcock ay may dugong basilan, may dugong BPR, at saka meron din po ang mga inahin po dito agaw na ginagamit ko na pamaris ay yung Rhode Island Red at meron din pong BPR na cross na din po. So yung RIR naman agaw ay pure po yun. Bali tatlo po yung inahin ko dito, pure na RIR. So yun po yung ginamit kong broodhen, pamares doon sa mga malalaking tandang po. So alam naman po natin yung mga RIR at saka yung BPR na inahin ay may kalakihan din po yung katawan kumpara doon sa broodhen na native na manok. So may malaki po talagang pagkakaiba agaw o diferensya. Unang-una, lalo na po yung size niya. At saka pangalawa po, yun pong span of time na pinapakain natin sila at pinapalaki. So sa maikling buwan lamang po ay pwede na po nating pagkakitaan, pwede na nating ulamin at pwede na nating pakinabangan yung mga crosses na mga malalaking lahi. Kumpara dito sa mga native ko na manok na kung hindi man aabot ng 7 buwan, 8 buwan ay hindi tayo masasatisfy sa kanyang karne dahil maliit din po yung katawan. Yan. So ipapakita ko po sa inyo gaw yung malaking kaibahan, diferensya, lalong-lalo na po sa size niya. Ayan po gaw. Ito po ay 4 months old na mga manok. So kung makikita na po yan, so malaki po talaga gaw. At yun po ay product po ng crossbreeding ko dito na galing po sa mga malalaking lahi. Kumpara naman po doon sa kasabayan niya ng pag-hatch. Yan. Yung mga maliliit na yan, ayan po yung sa native na manok. Native na tandang, native din po na inahin. So maliit po talaga agaw. Sa akin pong opinion at sa akin pong nakahiligan dito na pinaparami ay yung mga crossbreeding po na malalaking lahi. So ito po lahat ng mga inaalagaan ko dito agaw na bagong na mga possible na mga manok ay hindi na po ito pure. Bali halo-halo na po yung bloodline nito. Yan. So malaki po talagang pagkakaiba agaw. So sa size, siyempre limado tayo sa mga crossbreeding ng malalaking lahi kumpara dito sa mga maliliit na native. At sa laman naman po agaw ay magkasing tulad lang din po sila ng laman at saka yung sarap. Bali yung sa mga crossbreeding na malalaki, bali yung sa mga malalaking sisiyo na yan agaw, manok, mamula-mula din po yung laman yan kasi hindi na po yan pure na bloodline. So magkasing tulad lang din po yung lasa niya, yung laman niya sa mga native na manok katulad niyan. Yan yung brown. So native po yan. At sa resistensya naman po agaw, okay din po yung mga crossbreed ng mga lahing manok. Maganda din, malakas din po yung resistensya nila. At ang importante naman po doon ay alagaan lang natin ng maayos. At saka minsan po ay papainumin lang po natin ng multivitamins. Lalong-lalo na po sa panahon ng tag-init.
At siyempre sa panahon din po ng tag-ulan. Yan, nasa pag-aalaga naman po yan agaw para magkakaroon ng malakas na resistensya yung mga manok natin. So sa ngayon agaw, ito po yung focus ko at dito po ako nahuhumaling dahil po sa maikling panahon lamang agaw ay pwede na po itong mapakinabangan itong mga manok ko na to. Pwede na po itong maibenta at saka pwede na rin po itong ulamin. Kumpara doon sa yan, sa mga native yan, yung itim saka yung puti. Wala pa yan. Kung hindi yan naabot ng 7 buwan, 8 buwan ay hindi po natin yan pwedeng katayin dahil kukulangin po yan kapag inulam natin. Kukulangin din po yan sa isang pamilya. Yan. So sa ngayon agaw ay meron po akong bagong mga sisiw dito na crossbreed po lahat. 33 heads po yung bagong sisiw ko dito na bagong pisa pa lamang po. Wala pang 1 month old. Meron pa naman po ako ditong konting native na manok. Pero mas inuuna ko at priority ko yung mga crossbreed na malalaking lahi para hindi po ako mapagastos dito sa pakain o patuka. So sa maikling buwan lamang po ay pwede nating pagkakitaan. Makita niyo po agaw, malaki pong pagkakaiba nito. So kaya nga po ngayon po ay meron din po akong kinukondisyon na 5 inahin at saka isang tandang na yung inahin na yun agaw ayon pong white leghorn na pinares ko po doon sa basilan na manok. So alam na po natin yung basilan, malalaki, matatangkad. At tingnan ko po agaw kung ano yung kalalabasan nun pag nagsimula na po yung mangitlog. At kapag maganda yung resulta ay tuloy-tuloy na din po yung pagbe-breed ko doon ng ganong klase. Crossbreed po lahat ito agaw. Wala na pong pure. Ang pure ko lamang po dito ay 3 Rhode Island Red. So bali broadhen po yung 3. Yan. So sa ating mga nagmamanok agaw, iba-iba naman po tayo ng panlasa o gustong i-breed o paramihin. So sa akin po dito, so for practicality reason agaw, yung akin dito ay mga malalaking manok yung binibreed ko o pinaparami. Yan. So kita niyo naman po agaw kung bakit ko po nakahiligan itong pagbibreed ng mga malalaking manok. So ayan agaw. Yan po yung rason na kung bakit dito po ako nakapokus sa mga malalaking lahi. Dahil po madali lang po natin sa maikling panahon ay pwede na po natin itong mapakinabangan. So hanggang dito lang po itong video agaw. Maraming salamat po sa inyong panonood.